Hi guys, meron akong order for stickers from a client, isa sa mga artists na kakilala natin, si Paolo Amparo. Medyo rush yung order niya, kailangan na niya sa Friday, it's already Thursday. Kailangan ko ito magbuka rin na sa supplier para mag-restock ng mga stickers. Kasi kanina umaga ko lang nalaman na marami pala yung order niya. So, lamayin natin ngayong gabi para bukas makuha na niya yung stickers. So, let's go. Una sa lahat, nilapat ko muna sa cutting app itong mga designs niya. So, isa-isa natin itong i-print and then i-assign sa ating Cameo 4 na cutter. Kaya I have two printers, itong L18050 A3 printer tsaka itong L121. Parehong pigment sila. So, let's go! Kuha muna tayo ng sticker. Ang gamit ko ay ang iTech vinyl sticker. Ang mas pinipili kong gamitin ang glossy. Mas mahal siya pero mas maganda kasi yung quality ng print sa kanya. Tsaka mas madikit siya. Okay, then pasok natin sa printer. Hindi ako nagsasaksak ng maraming sticker in one go kasi yung pagka-glossy nagdidikit-dikit. So pag naglagay ako marami dyan, hinihila minsan sabay-sabay. So, iniwasan natin magbara sa printer. Lagay ng papel. So, this one, i-assign natin doon sa L121. Send, print pa isa-isa lang muna. Okay. And then, itong isa, Shogun, mas maganda nga itong i-assign doon sa kabila, sa A3. So, magte-test print muna tayo. Kabilang printer. So, print. So, ibabato niya dapat dito. Actually, mas mabilis mag-print to kasi dual pass yung head niya. Something na hindi magawa nito. Hindi pa ito nagdo-dual pass kasi pang document printing lang naman talaga na-modify lang siya for sticker printing. Okay, so far so good. Maganda naman yung lumalabas na print. Kuha naman niya yung kulay. Especially ito. Ganda. Kuha niya yung skin tone tsaka yung helmet. Okay, so, tuloy-tuloy na natin to. And then, pagka-print, ilalaminate natin lahat. Okay, tapos na ito. Okay, almost done tayo sa printing. Timpla mo tayo ng kape. Kape. Mainit. Okay, so this time, ilalaminate natin yung mga na-print na stickers. So, ang napiling laminate ni Paolo, laminate meaning ito yung photo top, no? To protect lang yung sticker sa mga scratches. We call them laminate. Cold laminate ang tawag sa kanya actually. Baka sa mga nanonood na hindi familiar sa printing, there's hot and cold laminate. So, pagka cold laminate, basically, it's transparent sticker na iba-iba yung texture, pwedeng gloss, pwedeng matte, pwedeng holographic rainbow, so yung mga leather pa. So, itong gagawin natin ay matte laminate. Yung ay napili ni Paolo, yung ating kliyente. So, ilalaminate natin isa-isa. This is my A3 laminator. So, ako, ang ginagawa ko para mas mabilis mag-laminate, imbis na paganto yung pasok, pa-portrait, pa-landscape ako magpasok. Kasi kaya naman yung lapad nung laminator. By the way, tinatanggal ko yung takip nito kasi okay lang naman kasi cold laminate siya. So, para lang mas mabilis yung, yung laminate. Kasi mas maiksi yung nagpa-pass through dito sa mga roller. Kaya, pa-landscape ako. So, testing natin isa. Papakita ko sa inyo paano ako mag-laminate. Ito lang, ipapasok ko lang yung dulo nito. Slightly papasok, no? Oops, hindi pa rin nakasaksak yung aking laminator. Sorry.
So, kung may ganito kayo laminator, make sure lang na nakapatay yung yung heat niya, naka-off siya para cold laminate siya. So, ayan nga. And then, saglit mo lang papasukin. Pipindutin yung power para mag-roll. Enough lang para i-feed yung dulo nitong laminate natin or itong phototop natin. Then, ang gagawin ko, binubuka ko to. Sineseparate ko yung sticker sa backing paper niya. Kasi ipapasok natin yung sticker na may design dito sa gitna niya. Sa sandwich natin. So, ito yon. So, ipapasok natin. Ang ginagawa ko, sa bandang taas, kung titignan mo na pa-portrait ito, yung bandang taas, meron akong gap doon para merong sticker na naka-expose nitong phototop. Mamaya explain ko bakit kailangan meron akong gap dito. So, nakababa ng konti. Okay lang na itong part na to hindi malaminate kasi ito naman yung importante na malaminate yung design. And then, i-roll ko na siya. So, kakainin na niya. So, ako lang, para siguradong hindi maglukot, hinahawakan ko itong dulo. Kasi minsan pumapalong pag ganun yan eh. Pag nasa dulo na. So, ganyan. So, very critical lang dito. Kailangan malinis itong, itong work area mo para walang pumapasok na dumi or alikabok dito. So, ayan. Laminated na siya. So, ito, pwede nito ipasok sa cutting machine. So, gawin natin yun for all the rest of the stickers. So, magkakat na tayo ng stickers. So, ito yung sheet. Itong mga guhit sa gilid na to, mga guide ko lang yan para may align sa, pasensya na, overused na talaga itong mga, mga cutting mat ko. Ang ginagawa ko kasi dito sa cutting mat ko, pagka nauubos na at madumi yung adhesive, hinuhugasan ko siya, may pantanggal dyan. Tapos, pinapahiran ko ulit ng adhesive. Ito, nabibili sa Shopee ito. No? So, re-stick. So, yun. Tapos, papatuyuin ko and then yun, magiging sticky na siya. So, doon dumidikit yung mga stickers natin. Or kung ano man yung kinakat mo dito sa machine. And then, yung sinabi ko kanina during lamination na may pinapasobrahan ako dito sa taas tsaka sa gilid. Ginagawa ko yun para yung taas tsaka tong gilid, hindi ko nalalagyan ng tape. Kasi in case lang na hindi masyadong makapit na yung itong cutting mat, ito yung mag-didikit sa sticker sa cutting mat. So, dito sa upper left corner ng cutting mat, doon ko ikakabit yung sticker or ilalapat yung sticker. And then, titignan ko yung guide ko kung mag-a-align ba. Kasi minsan, hindi ayos din yung cut ng mga manufacturer. Hindi pantay yung papel minsan. May mga nangyayaring ganun. Kaya hindi mo pwedeng asahan yung corners ng papel. Kasi ang unang natutunan ko is i-align mo yung edges nitong sticker mo doon sa guhit ng grid nitong cutting mat mo. Pero minsan pag hindi pantay yung cut ng manufacturer, hindi magpapantay yung papel mo sa mat. Also, isang tinitingnan kasi dito yung distansya ng registration mark dun sa edge ng grid, no? Dapat mga 1 cm yan eh. So kung medyo naalangan ka, tignan mo na lang kung tatama ng 1 cm. Tulad nito, nakita ko medyo malayo sa edge. So, may mga guide kasi ako. Mukhang matagal lang gawin, no? Pero pagka nasanay na ako, dahil nagtuturo ako ngayon, medyo natatagalan akong gawin dahil nagsasalita ako. Pero over time, nasasanay na rin ako, mabilis lang ako magdikit nito. Ayan. Anyway, yung registration mark dito sa sticker na to, pag pinrint mo kasi to, magseset ng registration mark yung application nitong cutter. Kaya lahat ng sticker, piniprint yan through the application nitong Cameo cutter. Cameo ang gamit ko, Cameo 4. Ang Silhouette Studio yung application niya. Nag-a-apply ng registration mark to pagka pinrint yung sticker,
And then, yun yung titignan, yun yung hahanapin ng machine para masukat niya yung mga distansya ng mga cut guides or yung tinatawag na na offset ng mga stickers para sakto yung cut niya sa sticker. Ngayon, lalagyan ko rin ng mask para sigurado lalagyan ko din ng masking tape sa ilalim. Dahil nakailang gamit na rin ako itong cutting mat, medyo sumasablay na rin yung adhesive. Ayaw natin yung umaangat yung sticker. Okay, so ngayon may nakasalang ako ditong isa. Papakita ko sa inyo kung paano mag-cut yung machine. So ayan, nakasalang na sa machine yung cutting mat, nakasama yung sticker. Pupunta tayo ngayon dito sa may application. So nakaset na yung blade depth ko and then yung force niya. Yung blade depth kung ganong kausli yung blade dun sa carriage niya, kung gaano kalalim, and then yung force yung gaano kadiin. And then passes kung ilang beses niyang ikakat yung outline na to. Yan yung sinet mong cut marks. Kung ilang beses niyang dadaanan, so twice ko siyang idadaan kasi die cut yung sticker. Ibig sabihin, pati yung backing paper ikakat niya. So naka-die cut siya. And then yung speed niya, ako ang gusto ko medyo mas mabagal para mas maganda yung cut niya. Okay? So ito yung mga cut guides, pero ito yung naunang sticker, no? Kaya yung titignan mo kung tama ba yung nakasalang mo. Okay? Disaster yan pagka nagkamali ka. So, si Chobi, yan. And then, punta tayo sa send. Iseset ko ng 6. Depende itong setting na to sa kung gaano katagal na yung blade mo, kung matalas pa ba. So, pagka bago pa yung blade mo, mas mababa pa yung numbers na to. Okay? So, yan. Check mo kung tama yung cut marks. And then, isesend na natin sa cutter. So, immediately, babasahin ng cutter yung registration marks para alam niya kung saan siya pupunta. Yun yung purpose ng registration marks. Medyo maingay ito. Tulad yan. So, ayan. Ganyan kaingay yung, yung cutter. Ito yung Cameo 4. Yung Cameo 5 daw, mas tahimik na siya eh. Makikita nyo kinakat niya sa edge kung ano yung shape na sinet mo para sa sticker. Okay? So, balik tayo hanggang matapos ang mga cut na to. Alright. So, 250 pieces na stickers ni Paulo Amparo. So, balutin na natin si Kaguya. By the way, it's 2:36 a.m. Natapos ko din. At 2:36 a.m. And then to si Chobi. So, sana magustuhan ni Boss Paulo. And then itong si Shogun, hatiin natin sa dalawa. I'm assuming para sa Okada nila sa Sabado, no? So good luck sa mga mag-table sa Artist Alley sa Okada, Manila, Toy-Con Prelude. And lastly, ito si Momo. Alright. So that's it. Ganyan akong gumawa ng stickers. Thank you so much, Boss Paulo Amparo, for trusting Maverick Prints. Yan na po, 250 stickers. Salamat!